Mga kalaban ni Real Talk ni Mayor Vico Soto, yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, humiling ako na paki-subscribe po ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming salamat din po sa mga overseas Filipino worker na patuloy pong tumatangkilik at sumusubaybay ng ating munting channel. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. Sa mga kaparokya, kahapon nga po ay ginanap ang oath-taking at turnover ceremony ng bagong halal sa lungsod Pasig kung saan tila ni Real Talk ng butihing mayor ang mga kalaban nito kung saan ayon sa kanya ay handa daw siyang makipag-usap sa mga ito. So wag natin patagalin pa mga kaparokya, tara panoorin natin ang sinabi ng butihing mayor. Sa lahat ng aming katunggalin, yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. We extend a hand of peace. We extend a hand of unity. Kung maaari, magtulungan tayo para sa ikagaganda ng ating lungsod. Ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap. Una na po dyan, nag-viral lang yung building permit na yan pero hindi naman yan yung talagang problema. Yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Di po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Tatayuan po natin kung ano ang tama. At handa po ako makipag-usap kahit kanino, kahit sa taong siniraan ako, kahit sa taong sinabotahe ako, kahit sa taong gumastos ng napakalaki upang sirain ang ginagawa natin sa lokal na pamahalaan. Anyway, sa dulo, hindi naman sila nagtagumpay. Mahigit 90% sa mga Pasigenyo ay naniwala sa atin at hindi sa mga kalokohan nila. Kaya handa po akong makipag-usap, handa po akong makipagkasundo. Kaya natin makipagtrabaho kahit kanino. Tutulungan ko pa sila. Ayusin lang nila ang mga problema nila sa BIR at sa business taxes sa ating lokal na pamahalaan. Simple lang po ang aking kondisyon. So yun nga mga kaparokya, ang masasabi ko sa speech ni Mayor Vico Soto ay napaka-intelihente. Very smooth at ang astig mga kaparokya, grabe ang revelation ng butihing mayor sa mga naging kalaban nito last election. Pero mga kaparokya, kung tutusin ay mabait pa nga ang butihing mayor dahil handa pa siyang makipag-usap sa mga ito. Basta ayusin lang ang naging problema sa lungsod. Mas malinaw na talaga sa akin mga kaparokya kung bakit tumakbo sa huling halalan ang katunggalin nito na may-ari ng isang construction company kasi may malaki palang pagkakautang sa lokal at national na pamahalaan. Kung nanalo pala itong mga kaparokya, babay na po pala ang utang ng mga ito. Grabe, bilyon-bilyon ang utang nito mga kaparokya, which is malaki ang maitutulong sa mga Pasigenyo once na mabayaran ito. Marami nang pwedeng ipagawa sa bilyon na pagkakautang ng mga ito. Knowing naman na si Mayor Vico Soto hindi magsasalita, hindi maglalabas ng ganyang pahayag nang walang pinagbabasehan. Grabe kung makapamigay ng ayuda last election, which is kung tutusin mga kaparokya, 2024 pa lang ay namamahagi na po ito ng kung ano-anong ayuda at kung ano-ano pang paninira ang ginawa para lang talunin ang butihing mayor. Buti na lang matatalino ang mga Pasigenyo at di nagpadala sa maduming ginawa ng katunggali nito. Yung mga naninira kay Mayor Vico Soto, lalo na yung mga kapitan na pumanig sa kalaban nito na kung magsalita akala mo malaki ang naging contribution sa pag-unlad ng Pasig.
Sana sa mga constituent ng bawat barangay na pumanig sa mga diskaya ay wag nang paupuin sa barangay. Nakakasira ng imahe ng lungsod na pinagsumikapang ayusin ni Mayor Vico Soto. Grabe, yan ang tunay na may paninindigan, malakas ang loob dahil nasa tama. At mga kaparokya, karapatan din naman po talaga ng mga Pasigueño na malaman ang nangyayari sa kanilang lungsod. Kaya para sa akin, tama ang ginawa nito na isiwalat ang mga taong may pagkakautang sa lungsod po ng Pasig. Matalino pa din si Mayor Vico Soto dahil wala siyang minention na pangalan. Pero kahit i-mention niya yun mga kaparokya, obviously naman po kung sino naman po ang pinatutungkulan nito. Anyways, nakakabilib ang ginawa ni Mayor Vico Soto. Talagang masasabi kong dissenting, matapang. Yung tipong hindi arrogante kung umasta. Kasi meron mga namumuno dyan na kung umasta ay napakayabang. Well, mga kaparokya, move on tayo. Actually, handa pa nga siyang makipag-usap para sa mga ito. Ayusin lang nila ang mga problema nila sa lungsod. Iba talaga ang isip na meron ang butihing mayor. Siya yung bukod tanging mayor na talagang iniisip ang kapakanan ng bawat mamamayan nito. Kakaiba at sobrang kahanga-hanga ang ginawa ng butihing mayor. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.